Gusto ko pa talaga sanang matulog pero kailangan ko na nga bumangon dahil tanghali na at kailangan ko nang sunduin yung estudyante ko. Pero kaninang umaga ay gising na ako, natulog na lang ulit ako kasi nga ako yung nag-asikaso kay Athena, ako na rin yung naghatid. Trangkaso kasi si Daddy nung mga araw na to at pagkahatid ko kanina kay Athena sa school, dapat talaga dito na lang siya matutulog sa baba. Pero lumipat nga siya sa kwarto kasi nga para nga daw pag nag-asikaso ako hindi siya nakaharang. Kasi alam niyo naman si Daddy natutulog lang dito sa may sahig at naglalatag lang talaga siya. Medyo napuyat din talaga ako mga mamis kaya hanggat maaari talaga sana gusto ko magtuloy-tuloy yung tulog ko hanggang hapon. Pero syempre hindi naman pwede dahil sino magsusundo kay Athena? At saka bukod doon, kapag sundo ko nga sa kanya sa school, kailangan naman namin mag-asikaso dahil nga meron kaming alis ngayong araw. Kulang-kulang pa kasi yung gamit ni Athena na susuotin para sa Christmas party nila. And then ngayong araw na lang din talaga yung medyo maluwag-luwag na oras ni Daddy. Kaya kahit nga may trangkaso siya, isasamahan niya pa din kami para makabili ng mga kulang pa ni Athena. Kaya pag uwi talaga ni Daddy ng madaling araw galing sa trabaho, agad ko nga siyang pinagpahinga or pinatulog para nga kung sakaling pagising niya ng tanghali kahit papano ay medyo gumaan na yung pakiramdam niya. Grabe talaga ang panahon kapag nagsimula ng taglamig mga mamis, no? Kasi sunod-sunod na talaga yung araw na magkakasakit ka. Nung una talaga si Athena may sakit sa amin, tas gumaling siya, ako naman yung sunod nung field trip ni Athena. Tapos ngayong December naman ay si Daddy. Nung natapos naman ako mag-ayos ng basahan dito sa kusina ay naghilamos nga ako ng muka. Pero habang naghihilamos nga ako, ito nataranta ko kasi nga tumutulog na yung cellphone dahil tumatawag na yung rider na pipick up ng mga sabon na nag-order. Nung naibaba ko na nga sa rider yung mga parcel, ito nga't nagbanlaw na ako ng muka. Actually, humapdi nga yung muka ko kasi nababad ng matagal yung sabon sa muka ko. Hindi kasi talaga dapat ganun mga mamis. Dapat talaga 1 minute or 2 minutes lang ata pag naghilamos ka. Pero ako ang tagal ko nagantay sa baba kasi ini-scan pa talaga ng rider yung mga parcel bago nga ako umalis. Fast forward na nga tayo mga mamis. Nasundo ko na si Athena sa school. Hindi ako nakapag-video kasi naiwan ko dito sa loob ng bahay yung cellphone na naka-charge. Pag uwi naman namin ni Athena, sakto naman ay dumating na si Mama at saka yung pamangkin ko. And sakto din si Daddy ay gising na. Kung napansin nyo si Daddy, balot na balot kasi nga tinatarangkaso siya. Napag-usapan kasi namin ni Daddy na isasama namin si Mama pati nga itong pamangkin ko kapag umalis kami kasi nga matagal-tagal na rin nung huli kaming umalis na magkakasama. Hindi ko alam kung anong buwan yon pero hanapin nyo na lang yung vlog ko na yun mga mamis. Basta ilang buwan na din talaga. Eto nga at pagdating namin ni Athena, pinagbihis ko na si Athena at pagkatapos nagbihis na din ako. Hindi na ako naligo mga mamis kasi kagabi naman bago ako matulog ay naligo na ako para nga hindi na ako maliligo pag umalis kami. Kasi isa talaga sa ayoko ay umaalis ako nang basa yung buhok ko. Ayoko naman lagi ako nag-blower kasi nga hindi rin talaga maganda sa ulo yun or sa buhok ko yun kasi nakaka-dry talaga ng buhok yon. Kaya pag aalis talaga kami mga mamis, ay gabi ako naliligo para pagdating ng umaga half bath na lang tas hilamos, go na. So ito nakapagbihis na ako mga mamis and hindi na ako magme-makeup. By the way, pakita ko lang pala sa inyo yung face ko ng malapitan. So akala ng iba sobrang kinis ng mukha ko pero hindi ako makinis sa personal mga mamis. Kita nyo, may mga dark spot pa ako. Pero ang bilis niya talagang naglalight lalo na kapag kakatigyawat lang talaga niyan dahil nga doon sa sabon na ginagamit ko. So sa mga hindi pa nakapag-try at gustong mag-try ng ginagamit kong sabon, ilalagay ko na nga lang dyan yung link sa comment section sa baba. Ito na yung OOTD ng Mamshi Panay nyo ngayon. Dapat talaga hindi na ako magka-cardigans. Kaya lang, nakita nyo naman, nakafit ako mga mamis and baka mamaya biglang mag-alboroto yung bituka ko. Lalo na nga, buong magdamag ay hindi siya naglabas ng dumi. So baka mamaya iniisip ko, pag naroon na kami sa mall, biglang maglabas ng dumi. Kaya binaon ko na rin tong cardigan para kung sakali, may tatago ko yung bituka ko. Dahil nga, 4 kami magkakasama, 2 bata, 1 senior at 1 may kapansanan, pinag-grab kami ni Daddy kasi nga hindi namin siya kasama. Pero kung kasama namin siya, okay lang talaga sana na mag-jeep kami. Sabi ko nga sa inyo kanina si Daddy, susunod na lang yan at magmumotor siya. Papakiramdaman muna kasi niya yung sarili niya kung kaya niyang sumunod sa amin or hindi. Kung hindi naman, sasabihan niya na lang ako. Pero mas gusto talaga niyang sumama kasi nga gusto niyang makita si Athena na masaya. Tapos kasama pa yung pamangkin ko na maliit. Si Daddy kasi talaga sa aming dalawa, siya talaga yung mas mahilig sa bata para sa akin. Dahil after lunch nga kami umalis mga mami, so wala kaming nadaan ng traffic. Kaya naman, ilang minutes nga lang ay nakarating na din agad kami dito sa may SM. Pagdating na namin dito sa SM ay dumaan muna kami dito sa may food court kasi pinasunod ko yung isang pamangkin ko na may pusong babae. Nagsabi kasi talaga tong pamangkin ko sa mama ko na gusto niyang sumama pero hindi na siya sinama ni mama kasi nga siguro nahihiya sa amin si mama na magsasama pa siya ng ibang apo. Kaya naman ang ginawa ko, ako na nga lang mismo ang nagchat sa pamangkin ko para pasunurin siya dito. Maya-maya nga mga mami si Daddy dumating din, nakasunod siya pero balot na balot pa din siya kasi nga nilalamig pa din daw siya.
Pero kanina naman mga mamis bago kami umalis, nakainom naman na yan si daddy ng gamot. Pero siguro hindi pa umi-effect kaya medyo hindi pa maganda yung pakiramdam niya at nilalamig pa siya. So bali dito ulit kami kumain sa paboritong kainan ni Athena sa Lasa. Huling kain nga namin dito mga mamis ay 9 months ago pa. O diba napakatagal? Sabi ko kasi sa inyo mga mamis, katuwing umaalis kami, pinagpaplanuhan talaga namin yun. Hindi yun yung basta naisip lang namin na gusto namin umalis at kumain kami sa ganito. Pero isa din talaga sa mga minamanifest ko yung ganong bagay mga mamis. Yung pag naisipan namin na gusto naming umalis, makaalis kami kasi meron kaming hawak na pera. Pero sa ngayon, okay naman na to. Masaya naman kami sa part na to kahit matagal bago kami makaalis ulit. Actually, gusto talaga sana namin ni daddy isama lahat ng pamangkin ko dito. Gaya na lang ng mga ibang vlog ko na napapanood nyo, kung matagal ko na kayong follower, nakikita nyo naman madalas na kapag umaalis kami, nagsasama talaga kami ng mga pamangkin. Pero kasi ngayon mga mami, si mama lang at saka dapat yung isang baby lang na pamangkin ko yung isasama namin para lang maging masaya si mama. And ito na rin kasi yung pinakapamasko namin sa kanya. Maya-maya nga habang nag-usap kami ni daddy ay nagdatingan na din naman yung mga order namin. Actually si Athena kaya gusto talaga niya dito ay yung pinaka-paborito lang naman niya kinakain dito ay yung baked scallops nila. Ako naman kaya gusto ko din dito kasi bet na bet ko talaga yung pakbet nila pati yung lumpiang gulay. Uunahan ko na kayo mga mami sa social lang talaga tong lugar na to at mukha lang talaga siyang mamahalin pero affordable talaga yung mga pagkain nila dito. At bukod doon mga mamis, madami yung serving nila at hindi talaga tinipid. Tingnan nyo naman tong baked scallops nila. Solo order lang yan mga mamis pero kasyang pandalawang tao. Yung lumpiang gulay din nila, solo order lang yon pero good for two siya. Tapos yung pansit, pakbet, tsaka yung lumpiang Shanghai, good for share siya. Pero tingnan nyo naman, napakadami. Hindi nga namin naubos yan mga mamis kaya na-take out talaga namin yung iba dyan. Tingnan nyo naman tong kasama naming bata, o, diba? Pwede nang pang model ng lasa. Lasa baka naman. O, diba? Sarap na sarap yan. Sabi nga namin ni daddy, kapag nakapagtabi-tabi ulit siya, pupunta ulit kami dito at sasama na namin lahat ng pamangkin ko. Kasi gusto talaga namin ni daddy kung ano yung nararanasan ni Athena ay napaparanas din namin sa kanila. Pero ngayon kasi mga mamis, may mga kailangan kaming bilhin ng mga gamit ni Athena kaya hindi namin kayang isama lahat ng pamangkin ko. Babawi na nga lang kami sa kanila kapag nakapagtabi na ulit kami ng medyo malaki-laki. After nga namin kumain mga mamis, nagpunta na kami dito sa Dep Store para mabilhan na si Athena ng sapatos. Actually, meron na siyang masusuot, sapatos na lang talaga ang wala siya. Itong sapatos na bibilhin namin kay Athena para sa Christmas party niya ay gagamitin na din niya to tuwing PE niya. Kasi yung ginagamit niyang pang-PE mga mamis na sapatos na binigay lang din naman sa kanya ay nagbabak-bak-bak na tapos nasira na din talaga kaya kailangan na namin siyang bilhan ng bago para nga meron siyang magagamit tuwing PE nila. Nung nabila na nga namin siya ng sapatos, lumabas na kami ng Dep Store at pagkatapos nagpunta kami dito sa palaruan. Gusto daw ni Athena sumama kay Zoe kaya sinama na namin siya tapos si mama na lang yung magbabantay sa kanila. Pero mga 30 minutes lang naman namin sila pinaglaro dyan mga mamis kasi ang mahal nung 1 hour. Yung 30 minutes nga 250 na tas hindi pa kasama yung mga medyas kasi nga walang dalang medyas dahil hindi naman inaasahan na paglalaroin namin sila dyan. So habang naglalaro nga sila dun sa loob, iniwan muna namin sila kasi binulungan ako ni daddy. Sabi niya, bilhan na din daw namin ng pamasko itong pamangkin ko may pusong babae. Nung una nga ayaw pa nitong pamangkin ko kasi nahihiya nga siya kay daddy. Pero pinulungan ko siya na sige lang kasi hindi naman kami yung magbabayad. So pinapili namin siya kung damit ba yung gusto niya or makeup. So sabi niya makeup na lang daw. Kaya naman bumalik kami dito sa Dep Store para mamili nga siya ng makeup na gusto niya. Alam niyo mga mami, isa talaga sa mga pangarap namin ni daddy bukod sa mapagtapos ng pag-aaral si Athena at makabili kami ng sarili naming bahay, masuportahan din namin yung mga pamangkin ko. Pero sa ngayon, dahil nga hindi pa kaya, kay Athena na lang muna kami nagpo-focus. Pero kapag meron naman kaming mga extra, ayan, binibigay or share namin sa mga pamangkin ko. So napakabili na ng makeup yung pamangkin ko. Lumabas na kami ng Dep Store. Pumunta kami dito sa bench para bumili naman ng pabango ni Athena pati pang exchange gift niya. Gaya last year dito na kayo bumili kasi nga maraming mura dito. Itong pabango ni Athena na to mga mamis, napakabango niyan. Kahit dalaga ay magugustuhan yan. Try nyo yan kapag nagpunta kayo dito sa bench. Kahit kinabukasan, pag ganyan yung pinabango mo, hindi mawawala yung amoy. So nung nakabili na kami, binalikan na namin sila dito sa palaruan at sakto naman ay nakalabas na sila. Pauwi na sana kami nito, pabana dun sa food court para sana magmerienda muna bago umuwi. Pero habang naglalakad kami, may nakita si Athena ditong mga maliliit na keychain. Alam niyo naman tong si Athena, pagdating sa mga maliliit na laruan, lalo na kapag mga keychain, talagang naaakit siya. Actually, mga mamis, nilampasan na to ni Athena nung nakita niya to. Pero napansin kasi talaga namin ni daddy na talagang gustong-gusto niyang bumili nito. Pero hindi siya nagsabi sa amin kasi nahihiya siya. Kaya ang ginawa ni daddy, pinabalik siya dito para mamili ng mga gusto niya. Medyo may kamahalan nga lang pala dito mga mamis kasi bago mo pala ma-avail yung mga keychain, kailangan mo munang bumili ng mga wallet or maliliit na pouch. Tapos
Tapos pwede mong lagyan ng mga letter or mga design na gusto mo. So para nga ma-avail ni Athena yung mga keychain, pinabili na lang din namin siya ng wallet. So after na bumaba na kami dito sa food court, nagmerienda lang muna kami, bumili lang kami ng tinapay sa cinnamon or cinnabon, tapos pinag-milk tea lang namin sila nila mama. At pagkatapos umiwalay na nga sa amin si daddy para mauna na siya makauwi sa bahay kasi nga kailangan niya na pumasok sa trabaho. Kami naman, pinag-grab ulit kami ni daddy kasi nga baka pagod na nga rin daw kami or si mama. Tsaka bukod doon baka kasi gabihin sila mama sa daan kasi kailangan pa din nila umuwi sa Quezon City.